Magandang araw na muli mga boss. Andito ko ngayon sa BGC sa isang basement ng building. Ang problema na to, nag-overheat dahil nga sa pumutok itong bypass hose niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nakalagay dito yan sa water pipe niya. Pati itong water pipe niya, may tulo na rin niya. Kaya ang ginawa ko, pinahinang ko na lang yung butas niya tapos pinapinturahan ko. Kaya kung makita nyo, akala nyo bago dahil itim na itim. Pinapinturahan ko lang yan mga boss. Ayaw na itakbo ni customer dahil nga sa tuloy-tuloy yung tapo ng tubig. Hindi ko na nga pala naipakita sa inyo kung paano ko ito tinanggal pero madali lang naman. At kung makikita nyo mga boss, ipinuposisyon ko na itong bypass hose niya kasama itong water pipe. Kailangan kasi dito mga boss, maayos yung pagkakalapat mo ng bypass hose pati itong water pipe niya. Bago mo iduktong itong mga hose dito sa water pipe niya, mayroon niyang 2 bolt na number 12. Ilagay mo na yan dahil itong water pipe mo nakabracket yan dito sa intake manifold. Diyan mo yan siya ipapakapit. Tsaka mo ngayong gamitan ng tools mo at higpitan mo siya ng maayos. At syempre naman bago mo ilagay yung 2 hose niyan dito sa water pipe niya, lagyan mo siya ng sealant mga boss. Pati itong hose na ikakabit mo, lagyan mo ng sealant para sigurado ka na wala yan leak. At pag nalagyan mo na yan, pwede mo na yan ilagay dito sa water pipe niya mga boss. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat mo ng 2 hose. Pati yung clamp nitong mga hose mga boss, siguraduhin mo maayos yung pagkakalapat mo dyan. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng leak yan kahit kaunti. Pwede kasi mag-overheat pa rin. At itong DIY mo is mabaliwala lang. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung pagkakalapat ko. O diba? Ayos na ayos siya. Pantay na pantay. Pati itong water pipe niya pantay din. Dahil okay na yan, dito na ako ngayon sa bypass hose niya. Ito yung bypass hose na pumutok mga boss. Nakapwesto yan dito sa likuran ng makina niya. Sa likuran ng cylinder head. Ibig ko sabihin, lalagyan ko rin yan ng sealant bago ko iduktong. Dito sa pipe na papunta naman sa lower radiator niya. Pag okay na yan, pwede mo nang ilagay itong clamp niya. Ang problema lang dito mga boss, masyadong masikip yung position niya. Kaya gumamit ako dyan ng open wrench na number 8 para maayos kong mahigpitan itong clamp niya. At dahil okay na ako dyan mga boss, ilalagay ko na itong exhaust pipe niya. Yan yung papunta naman sa EGR. Pag ilagay nyo itong exhaust pipe mga boss, meron yan parehas gasket dito sa magkabilang dulo. Kaya siguraduhin nyo na hindi nyo makalimutan na ilagay yung gasket nito para hindi siya singaw. Dito sa side na papunta dito sa AGR mga boss, pag nilagyan mo ng nut yan dito sa exhaust pipe niya, medyo masikip yung position dyan. Kaya tiyagain nyo lang. Actually mga boss, minsan akala nyo napakahirap gawin. Pero ang hindi nyo alam, parang nagpalit ka lang dyan ng upper hose ng radiator mo kapag kayo yung gagawa. Basta palamigin nyo lang yung makina bago nyo simulan yung trabaho. Para hindi kayo mapaso pag ginagawa nyo na. Ang mahirap lang naman dito mga boss is masikip lang naman yung position pag magtatanggal ka ng tornilyo. Pero kung i-check mo yung linya ng paggawa, nako, madali lang. Katulad dito mga boss dahil masikip yung paglagay ko ng exhaust pipe niya. Ang ginawa ko, tinanggal ko itong 4 na nut dito sa EGR niya. Tsaka ako inangat ng konti itong EGR para madali ko mahigpitan yung nut dito sa exhaust pipe. At dahil nahigpitan ko na yung mga boss, ibinalik ko na itong 4 na nut number 12 dito sa EGR niya. Tsaka ako ngayon siya higpitan ng maayos. At dahil okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa intercooler niya. Una yung iduktong yan dito sa intake manifold, meron niyang inlet hose. Tapos dito naman sa kaliwang side, ayan yung tinutukan ko ng camera, yan naman yung papunta sa turbo. Siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat yun ng mga hose mga boss. Dapat wala yan singaw. Tapos yung clamp niya, dapat maayos din yung pagkakalagay nyo niyan. At pag okay na, ilagay mo na yung 2 bolt na number 12 dito sa intercooler. At pag naipakapit mo na itong 2 bolt dito sa thread niya, gamit ka na ngayon dyan ng socket wrench na number 12, higpitan mo na yan ng maayos. At kung okay na yung pagkakahigpit mo dito sa 2 bolt na number 12, dito ka naman ngayon sa inlet hose mo. Yan yung galing sa intake manifold mga boss. Higpitan mo yung 2 clamp niyan ng maayos. At pag okay ka na dyan, dito ka naman ngayon sa bracket ng intercooler mo. May 2 bolt yan na number 12. Ayan yung nilalagay ko mga boss. Hihigpitan nyo rin yan syempre ng tamang higpit lang. Siya nga pala mga boss, itong bolt na hihigpitan nyo ha. Bolt and nut yan. Kaya 2 tools ang gagamitin nyo dyan dahil kontrahan yan mga boss. Tapos dito ko naman ngayon sa air filter housing mo. Sa paglagay naman ng air filter housing mo mga boss, kung sa iyo yung sasakyan, siguro naman napakadali na sa iyo niyan. Dahil kung ganitong klaseng sasakyan mo, karamihan ng duktungan nito is clamp lang ang ginamit. Tapos gumamit ka lang ng plus screw, higpitan mo na yung mga clamp niyan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa mga clamp niya, o ilagay mo na itong cover ng intercooler mo. Meron niyang 4 na bolt na number 12, pitan mo lang ng maayos yan.
para hindi kumalog itong cover mo at makapag-produce ng ingay. Ito kasing cover mga boss, pag hindi maayos yung pagkakahigpit nyo dyan, nako, akala mo may kumakalansing dito sa loob ng makina. At dahil okay na, start ko na itong makina. Pag umandar na itong makina mga boss, huwag nyo kayo limutang mag-leak test gaya ng ginawa ko. Kaya kung mapapansin nyo, galaw ako ng galaw sa camera dahil nga nagli-leak test ako niyan kung saan pa may tagas. So far naging okay na ito, wala na siyang leak. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!